Nakabaon na yan doon sa tali. Pag pinatay ako, Hiya naman kayo. Kabilang sa mga tinutukan ngayong taon, ang pag-arestong hindi nakala ng marami na magaganap. Ngayong 2025, tuluyang nadakip si dating Pangulong Rodrigo Duterte at naiharap sa International Criminal Court kaugnay ng mga pagpatay sa ngalan ng giyera kontra droga. Tinangkayang pigilan sa airport pa lang at kinwestiyon pa nga sa Korte Suprema. I-recap natin yan sa pagtutok ni Rafi Tima. I am not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Halos isang dekada mula nang ipatupad niya sa buong bansa ang giyera kontra droga na unang ikinasa sa Davao City noong mayor pa siya. Pagka lumabas ka, papatayin ko kayo. Patuloy na minumulto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga humihingi ng hustisya. I'm asking the ICC to hurry up, and if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Umabot ang isyo hanggang International Criminal Court o ICC dahil sa reklamong sistematiko umano ang mga pagpatay. At ngayong taon, ipinaaresto si Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa umano'y extrajudicial killing sa giyera kontra droga. Marso 11 nang magkagulatan sa Ninoy Aquino International Airport. I-warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Pagkalapag pa lang kasi mula Hong Kong, hinarang na ang dating Pangulo at ineskortan papunta sa Villamor Air Base. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Nabasahan man ng arrest warrant. halika bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw Lahi ato lagi. agianan. Wala yung mga Na ay warrant. Wala lagi warrant. Inabot din ng ilang oras ang tensyonadong standoff. 18 years old siya. 18 years old siya. 18 years old siya. Akin na yung anak ko! Anak ko! Sino ba ang mas mataas sa iyo? Kausapin mo. Hindi, higher than you. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku maniwala ka, hihilain ko yan. Bago sa pilitang nabitbit si Duterte. Wala nang nagawa ang kanyang pamilya. Hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. At mga taga-suporta. Tuluyang naisakay si Duterte sa chartered flight papunta sa The Hague sa the Netherlands. Ikinulong The prosecutor versus Mr. Rodrigo Roa Duterte. at noong March 14, Ang Rodrigo Roa Duterte. iniharap sa ICC pre-trial. Mananatili siyang nakakulong habang dinidinig ang kaso at ang mga petisyon ng kanyang kampo. Kabilang ang inihaing noong Mayo 1 nang questionin ng kanyang defense team ang jurisdiction ng ICC dahil kumalas na umano ang Pilipinas sa Rome Statute bago pa aprobahan ng ICC ang hiling na imbestigahan ang drug war. Hunyo naman ang hilingin ng kampo ni Duterte, ang interim release o pansamantalang paglaya para sa dating Pangulo. Nakalaunay, ipinagpaliban ng ICC na desisyonan alinsunod sa hiling ng kampo ni Duterte. Noong Agosto, muling hiniling ng kampo ni Duterte ang interim release. Setyembre, nang ibasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling na interim release. Desisyong inapila ng kampo ni Duterte pero kinatigan pa rin via unanimous decision ng ICC Appeals Chamber. Mahiwalay ring hiling for indefinite adjournment ang kampo ni Duterte dahil unfit umano o hindi na kayang sumalang ni Duterte sa paglilitis dahil sa cognitive impairment, isang kondisyong nakaapekto sa kakayahan niyang makaalala. Ni hindi umano naiintindihan ni Duterte ang dahilan kung bakit siya nakadetain
at walang kakayahang gumawa ng mga desisyon. Kaya ipinagpaliban muna ng ICC Pretrial Chamber 1 ang itinakdasa ng confirmation of charges nitong Setyembre. Gayunman, napag-usapan pa ng dating Pangulo at ni Vice President Duterte ang politika ayon mismo sa bise nang dalawin niya ang ama nito lang Disyembre. Ganda yung usapan namin sa politika. May konting usapan about sa pamilya pero karamihan sa politics at kung ano yung nangyayari. Sa detention na nagpasko, si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.